So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon, bago ako matulog, naisip ko lang si Viancy and how she feels right now. Dahil muli, humaharap naman siya sa mga pagsubok. May mga issues left and right now. Well, actually, hindi naman super big deal ang mga issues ngayon. Basta, ang alam ko positive na tao siya, 'di ba? Naintindihan niya yung mga bagay-bagay and sigurado ako sa pagkakataong ito ay naniniwala ako na sa mga ganitong mga nangyayari mas lalo silang magiging matatag kasama, of course, walang iba, the one and only hubby. Sana, 'di ba? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at aid na vlog Kalingap Rap at sa lahat ng team Kalingap. Syempre kayo, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So this is it, Viancy. So may mga ilang hugot, malalalim na hugot si Viancy. Nabigyan lang naman natin ng konting opinion lamang and let's say or pag-usapan din natin ang mga nangyayari ngayon. Well, Baby Viancy, talagang sikat ka. At hindi maiwasan na maraming human CCTV talagang nakakasubaybay at hindi maiwasan na talagang kung ano man ang mga posting mo dyan, mga pinopost mo, shared post, so on and so forth, TikTok, talagang meron at merong masasabi ang mga tao. So, I hope you are open sa mga good and bad comments and alam ko naman siguro, natanggap mo na ito. 'Di ba? Tanggap mo na 'to kasi ganoon talaga. You can't please everybody to love you, to like you, to support you. May mga tao talagang bitter, may mga tao talagang basta ayaw lang talaga nila sa iyo and you just have to accept it and life must go on, 'di ba? So this is it, guys. Napakaganda naman ni Viancy dito sa kanyang picture. Well, this is uploaded sa page ni Kalingap Rap. Oh, diba? Napakagandang babae yan. Napaka-sexy. Siguro, naisip ko, while, ano to ni Kalingap Rap, siya tayong nagpipicture nito, talagang, ang ganda lang. Nagagandahan si Kalingap Rap kay Viancy dito. At ang galing ng forma, diba? Napaka-pretty lang talaga. Very positive. And I hope sa lahat or sa mga bawat issues na pwede niyang kakaharapin, manatili siyang matatag and positibo lagi. Kasi I think yung mga issues na to, ito yung mga spices ng buhay, di ba? Isa dito sa mga magpapatatag sa kanilang dalawa ni Kalingap Ido. And I heard, tulad ng dati, nung mga nakaraang buwan, na nung ina-issues din si Viancy ay hindi rin pinababayaan ni Kalingap Ido at isinasama niya sa kanyang pag-i-scout para syempre hindi masyadong makapag-isip at hindi masyadong maisip ni Viancy yung mga bagay-bagay kung ano mga sinasabi ng ibang tao, because right now here Viancy enjoy medyo nagsabong-sabong mga fans ngayon dahil sa misunderstanding. Sige, sabihin natin misunderstanding. Mga opinion na hindi masyadong tanggap ng mga tao. Pero this is it. This is part of a social media life and sana maging positibo pa din sa kabila ng mga issues, sa kabila ng mga intriga, sa kabila ng mga problema. 'Di ba? Ganon talaga ang buhay. Diba? Well, sa pagkakakilala ko naman kay Viancy, although tahimik lang ito, pero she is a fighter, diba? She's positive and very observant, and alam niya yung tama at mali, and marunong din siyang makinig sa mga bagay-bagay. So this is it. That's why hindi rin ako masyadong nag-worry sa pagkakataong ito, because I know she is strong and andyan si Kalingap Ido, na sigurado tayong lahat na hindi siya pababayaan, at kung ano man ang mangyayari, mga bashing, so on and so forth, si Kalingap Ido is there
to comfort her, for sure. So, isa to sa mga shared post niya, guys. So, dito, mas sinabi niya, masyadong malawak ang mundo para habulin ang mga bagay na hindi talaga para sa atin. Yes. Pero, alam kong malayo pa ang mararating mo, Biancy. Malayo pa, pero malayo na. Yun nga yung lagi-lagi nating naririnig. Malayo pa, pero malayo na. Diba? So, stay positive and kalma lang. Diba? Ganoon naman talaga. And, if it's meant for you, it will happen talaga. So, ganon, wag masyadong isipin yung mga sinasabi ng ibang tao, lalo na kapag gagaling sa mga bashers, those people are ano lang talaga, mema lang talaga, diba? Next, sobrang init talaga, Diyos ko, kamusta ka na kaya? For sure, okay na okay lang. And, sa panahon ngayon na super init, mag-ingat kayong dalawa. Diba? Always drink ng maraming tubig para stay hydrated ang mga person, diba? So, alam ko naman na talagang sa puntong ito sigurado sanay ka naman na, or like andyan si Kalinga Pido, I know, 'di ba? Andyan naman mama at papa mo, and stay strong lang kasi ganun talaga sa Sokme, 'di ba? Whether you like it or not, people will always have something to say about you. May gagawin ka man or wala, people will say something still, 'di ba? About you. 'Yun ang realidad talaga. Walang katahimikan sa mundo ng Sokmed. Lagi-laging merong mga sasabihin ng ibang tao. So, ano lang, kapag may sasabihin sila, ay di bali na, di ba? As long as alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan na tao, life must go on, di ba? Hindi mo kailangan lagi-lagi mong papakinggan ang sinasabi ng ibang tao, kasi kung lagi mong papakinggan ang sinasabi ng ibang tao, then hindi mo makilala yung sarili mo lalo, 'di ba? Kasi like parang lagi mong kino-consider yung opinion nila. Always consider how you feel, and bahala na silang mag-consider or hindi nila i-consider. Basta para sa iyo, kung sa tingin mo masaya ka diyan, wala kang inaapakan na tao, go lang. Pero syempre, dahil sa pagpapaalala ni Kalinga Prab, dahil sa sitwasyon ngayon, it's part of the rules. Ayan. Pero alam nyo guys, believe naman ako kay Biancy, kasi dumaan din to sa mga matitinding bashing, dumaan sa mga matitinding issues, mga intriga, pero she remains positive, and yung loyalty niya sa Kalingap, lalo na kay Kalinga Prab, is hindi nagbabago. And of course, yung pagmamahal niya sa Kalingap, sa mga fans niya naniniwala sa kanya, and syempre yung pagmamahala nila ni Kalinga Pido, mas lalong, alam mo, naniniwala ako na yung mga problema, yung mga issues na yan, hindi lang naman puro negative yan. Actually, surprising yan kasi dahil sa mga ganyang pagsubok, doon mo din malalong matitest yung samahan nyo, kung gaano kayo katatag, at kung, diba, kung paano nyo haharapin ang mga problema, mga pagsubok, lalo na dito kayo sa Sokmed. Ako, napaka-pro nyo sa mga pagsubok, sa mga issues, at kung ano-ano pa mga intriga. And hopefully, you too ay maging matatag sa lahat-lahat ng mga pagsubok, dahil parang only pagsubok talaga kapag nasa Sokmed. Ay, nako, nakakaloka. Pero ayun, alam ko naman, naniniwala ako na mabuti kang tao. So, yung mga bashers lang talaga ay lagi-lagi lang naman talaga laging mayroong sinasabi yan. Hayaan mo sila, 'di ba? Let them talk. Kung ano gusto nilang sabihin. Basta, life must go on, and gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero siguro sa pagti-TikTok, yun lang yung isang bagay na kailangang
Actually, kahit hindi naman yan nire-remind ni Kalinga Prab, hindi naman sila lagi-lagi talagang nagti-TikTok, 'di ba? Pambihirang-bihira lang naman actually, 'di ba? Nagkataon lang talaga. Anyways, matatapos din ang usaping ito at ano din yan, mawawala din yan, 'di ba? Mawawala din yan at people will also realize na enough kasi ano na siguro ma-realize din nila yan na this said enough or ano na tama na, 'di ba? Yung mga bashers na mismo makapag-adjust na rin yan sana sa mga susunod na pagkakataon. At sa mga taong sinasabi na nadismaya sa'yo, hindi mo yun problema, Beyonce, kasi wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? Wala ka namang inaapakan na tao. Sadyang hindi ko alam, may mga tao lang talaga na matataas ang standards and for sure mismo sila ay hindi nila kaya yung standards na yun na gusto nila. 'Di ba? Ganon, live your life to the fullest. Live your life in your own ways and ayun. Siguro sa nangyari ngayon, ang nangyari naman hindi naman masyadong sobra-sobrang bashing, 'di ba? Hindi naman. Kumbaga, kung tutusin ang banda ng bashing is kay Joy. Nadamay si Joy na kung tutusin walang kinalaman, pero bilib na bilib talaga ako, paulit-ulit ko tong sinasabi sa friendship na meron silang tatlo kahit na pinag-uuntog sila ng mga fans nila, pero ang tibay nila guys, yung friendship nila nakikita ko sila off cam is magmi-melt talaga yung puso mo because you know, alam mo kung paano sila pinagsasabong ng mga fans, pero sa real life sila is totoong magkakaibigan and it makes me calm and na-realize ko na yung friendship nila is super friendship goals. 'Di ba? Hindi sila nagpapapikto and of course mas kilala nila yung mga sarili nila on or off cam and mahal nila yung isa't isa. So yun yung mahalaga na kahit minsan ay nagkakaroon ng intriga or nagkakaroon ng sabong between sa mga fans nila, sila mismo they set a good example na they're good, they are okay, and it helps sa mga fans na kumalma din, 'di ba? Kasi nakakahiya naman away sila ng away tapos kayo magkakaibigan. Pero for me it's talaga superb. Ang ganda ng relationship nyo. Maraming salamat kasi talagang binibigay nyo sa mga fans nyo yung friendship na sana makita nila yon na ganyan kayo, pero minsan hindi rin maiwasan na pinag-uuntog kasi comparison here, comparison there, hindi maiiwasan. Pero stay strong always, Beyonce. Stay strong. I know you're strong. And basta stay strong ka na lang lagi. Kasi may mga pagsubok talaga, bigla na lang, ganon. Pero itong mga pagsubok na to kunting-kunting kurot lang yan, 'di ba? Ang ayaw ko ng mga pagsubok kung kayo na ni Kalinga Pido ang harap sa mga matitinding pagsubok. At sana kung darating man ang puntong yon ay maging kayo, handa or ay for sure wala namang sino mang makapaghanda sa mga pagsubok, 'di ba? Like lagi niyong piliin ang isa't isa no matter what, 'di ba? Thank you so much guys. Bye-bye. So please comment down below and give her some advices or words of wisdom. Thank you. Good night.